Magandang araw mga kakuha. So ito tayo no, sa gubat na naman tayo. Nagkasakit kasi tayo mga kakuha, isang buong linggo. So itong bato na to ay may sign dyan, no? Titingnan natin kung saan ba talaga papunta yung sign na yan, kasi maraming nakakita ng sign ng ganyan at hindi nila alam kung saan papunta. So baka magkaroon kayo ng idea dito sa ibibigay kong reading, no? Kung naririnig nyo mga kuha dyan, naghuhukay na kami dyan, no? May sinusubukan kaming hukayin dyan, pero malamang mga medium deposit siguro yan, kasi medyo malalim-lalim. So hindi pa namin nakukuha yan mga kuha, medyo naghahanap pa. So ito yung small deposit, ito yung sign ay hahanapin natin. Baka magkaroon kayo ng idea sa pag-reading ko, ay baka ma-apply nyo dyan sa lugar ninyo. So anong sign ang hahanapin natin mga ko, ano? Ito ay dalawang paa, no? Parang apak ng tao na pinagdikit. So gamit natin ang ating metal detector, metal detector ni Kuya Erwin, para kung mababaw malukit kaagad natin, madetect kaagad natin. So sa pag-tracer naman mga kuha ay kailangan lang natin ng detector na legit at saka locator na legit. Yun lang kailangan. Pagka naghukay na, scanner na. So ito mga kuha, ito yung sign na yun. Itong dalawang para to, no? Ito ay kaliwa, tapos kaliwa ulit. Ito pa yung ituturo nyo. So saan ba talaga hanapin daw? So obviously ito yung paa na to ay papunta rito, tapos itong paa naman to ay papunta naman doon, no? Pero may dot mga kuha ito. So ang pag-reading ito mga kuha, so kailangan mayroon kang hahanapin dito na sign, tapos papunta daw dito dyan. Pag makita mo isang sign dyan, ay mayroon kang hahanapin na item. So yan yung small deposit, no? Ito. So papunta daw doon, itong kaliwa na to. So travel yan, galing dito may sign dun sa naririnig nyo na hinukay namin, may sign doon. So papunta raw dito, no? So hanapin natin dyan, kasi hindi ko na-explore ito So hanapin natin dyan. Nung na-explore ko to, yun ang big site namin, pero itong small deposit di pa namin nakikita to. So susubukan natin hanapin dito sa area na to. Ayos. Pero dito sa bato mga kuha, no, may nakaukit dito na M. Ayan nyo. Ayan. 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 Ayun. Pero yung baba nito may dato mga kuha ito. Ayan, o. So mayroong tunnel dito. Dito malamang. Yung panoodin nyo ang vlog na to dati, ay may tunnel yan dyan. So sa baba kami pangpang yan mga kuha, no? Dead end yan, pangpang yan dyan. So wag na natin pangarapin muna yung tunnel, no? Yung hanapin natin yung doon, yung maliit lang, kasi malalim yung tunnel. So yung hinukay doon ay positive malamang yun, kasi sa sign ay mayroong item daw. Pero yung maliit lang yung hahanapin natin dito, para mga isang linggo, dalawang linggo ay makukuha ka agad. Pasensya na kayo mga kuha, kasi nagkasakit ako ng isang linggo. Nagkaubos sipon ako. So ngayon na ako babawi sa inyo ulit. Magre-reading tayo ng sign. Tara mga kuha. So eto na yun mga kuha, no?
dyan sa dig site namin, nandyan yung sign. Ba? Dyan yung sign. So, yung sign na yan dyan, yung triangle, galing daw dyan, ay magka-travel ka, papunta dito. No? So, dito naman, makikita mo, mayroong ayan mga kuwa, oh. Mayroong bumaba na lupa. No? So, nakapagtataka kasi wala namang dapat na bumaba na lupa dito. So, ayan yung bumaba na lupa mga kuwa. So, susubukan nating i-detect dito kasi galing daw doon may sign. Yung triangle, yung kung nakikita nyo yung wall, no, yung wall cement, may triangle yun dun, tapos galing daw dun papunta dito. No, ayan. So yung doon ay may item, pero dito napagtataka ako bakit lumubog. So bakit yan lumubog? Dahil yan ay dating hukay. Tapos nung binalik yan ay siyempre bababa na siya. So kung yan ay paksol ng Hapon, yung pinagtataguan nila ng mga parang kumbaga barracks ba, eh lulubog talaga yan. So hindi yan siya stock na lupa. So ito yung susubukan naming detect at saka locate. So pinalinisan natin kay Tuto, Toto. Ayun. So lilinisan yan para i-detect at i-locate yan. Makakuha. So yan muna ang pinag-iinalaan naming may small deposit ayon dun sa sign. No? So titingnan natin pag na-locate na natin yan. Ayos. So bago namin hanapin yung mga kuha, no? Kay Parat karon tamis na pod. mag-aalmusal muna kami. Indikir namin Toto, si Erwin, Jubin, aming Jubin, si Paring Jubin. At ang gulay namin na ano tawag yan? Ginisa? Ano? Kalabasa? Kalabasa nilagyan ng saging na hinog. Saging na hinog. May karne pa yun. May karne pa. May karne daw. Tinabal karne. Yung kinabal daw na karne. At tuyo. So dito sa bundok, Toto ay pinabal nga lidson. walang arte-arte dito. Masarap ang kain dito sa bukid. Naghahanap nga kami ng Jollibee dito sa aming mga take out eh. Jollibee ba ito tol? Wala tol, nagpangkrap tol. Ang crap na Jollibee. Lumipad ng clip. Sige mga ko, almusal muna kami. Mga ko, ano, ito yung lugar na kung saan ay bumaba, no? So mamaya i-detect natin to. Tapos unahin natin ang detector. So gaano kalayo nga ba galing dun sa may sign na yun? Galing doon ay mga siguro nasa 50 meters, no? Papunta rito. Tapos galing naman doon sa may isang side ay nasa mga 30 meters. Galing naman doon sa kabila. Dito 50, dito 30. So papunta rito sa lupa na bumaba. So ito yung pinagtataka ko mga kapuha. Kasi itong lupa na to ay bumaba. Hindi naman dapat bumaba. So bakit nga ba bumaba ang lupa mga kakuha? Kasi nung hinukay nila to at pag binalik yung lupa, talagang bababa siya, no? Parang magaganon siya. Gaganyan, no? Ang nangyayari dito parang ganon. So yung sa gilid na yan mga kakuha ay isa yung mga stock na lupa. No? So walang naghukay dito mga kakuha kasi bundok ito eh. Pero ito ay parang pinaghukayan, no?
kung pinaghukayan talaga, kasi hindi naman talaga bababa ang lupa ng hindi ginagalaw na tao. So ito mga ko, ating tingnan kung yan mga ko, ayan bumaba yung lupa, ayan bumaba. Ganong pagbaba niya, siguro mga 2 ruler sa dalawa, diba? Ang taas ng pagbaba. Yan mga kuha. So bumaba ang lupa mga kuha, yan mga kuha. So ito ang posibleng target ng detection. So sa reading lang yun mga kuha, so sa detection ay ito yung posible. Sa reading, ito na yung magiging target namin. Pero kailangan pa rin ng detection yan makakuha. So kailangan nyo ng locator, detector, saka scanner. So dito ang target namin. Kasi hindi madalas makakuha na bumababa ang lupa, ayan, kung hindi ito nagalaw noong unang panahon. Kasi bundok nga ito, so walang gumalaw dito. At wala ding nag-uuling dito mga kuha kasi private property ito. Private property, hindi nag-uuling dito yung may-ari. Dahil manggahan ito eh. Ang kwento dito mga kuha, ito daw bumaba ito nung paglindol. Nung paglindol bumaba ito. Pagkatapos ng lindol, nagtaka sila bakit bumagsak ito. So may something, may butas sa ilalim ito mga kuha. So ayun, i-detect natin. So eto mga kuha, gagamitin natin yung Simplex. Baka mababaw lang ay makukuha niya na. So eto mga kuha ay 6 feet. Pag malaki yung item, talagang tutunog siya. Pero pag malalim pa sa 6 feet ay hindi na yung tutunog, hindi niya na makukuha yun. Pero pag sa 6 feet, napakahina ng tunog nun, pero sulit, so titikin natin. So ayun mga kuha, hindi niya abot. Hindi niya abot ang item. So hindi pa rin tayo mawawalan ng pag-asa dahil pag hindi siya abot ng detector, may locator naman ang ating gagamitin. So ayun mga kuha, dahil hindi siya abot ng ating detector, so locator naman yung gagamitin natin. Ang locator na to ay isang gold hunter, Kakabit na natin ito mga kuha. So ito na mga kuha, ito na yung forma ng locator natin mga kuha.
dito tumuturo yung locator mga kuha, no? Dito na area lang. So i-corner natin. So ayun mga kakuha, ito nga yung target ngayon, inaapakan ko kung saan yung malalim. So ito yung ano mga kuha, no? Dito yung may sign noon dyan, yung sa may cement walling. So dyan yung may sign na triangle. At yung dalawang butas ng triangle yun medyo maliit, at yung isang butas malaki. So papunta yun dito mga kuha, ayun o. Doon sa may nakalubog na lupa. So punta natin mga kuha. Tapos balikan natin yung paa, kung paano ba siya nagturo, no? So ito naman yung ayan. So ayan o. So ayan mga kuha, diba? So galing doon, ayun, tapos papunta rito, no? So balikan natin yung sign para maintindihan natin ng lubos mga kuha. Tara. So ayan yun mga kuha, no? Dinaan natin masukal na daanan na yan para makapunta lang dito, no? So ayan yun mga kuha. Ayan yung isang pa, yung sinasabi niya na may item, isa yan o. Diba? So ito yung sa may poles. Yun. Doon, makakuha. O. Tapos, may item daw. Ayan. Diba? O. So, kaliwa ito. No? Kaliwa ito. Itong paa na to ay nagmumukhang isda din. No? So ito ay may item doon sa may poles, pero maglalakad ka daw, maglalakad ka pa ng pakaliwa, pa straight doon, at andun naman yung isa na makakuha. Ito yung sinasabi niya. So doon yun tuwid niya doon, yung pinuntahan natin doon, tuwid galing dito mga 50 meters papunta doon, tapos galing doon sa may triangle, no? Yung may, kung maalala nyo, may dot siya na tatlo, ganyan. So galing doon papunta rito, papunta doon sa may nakalubog na lupa ay 30 meters. So ito yung signin mga kuha, no? Kung babasahin nyo ay malalayo pala, doon siya naka-indicate yan, doon. Yun yung minimin niya, no? Malayo. Galing dito, ayan, papunta dun sa may triangle na yun, sa may hinuhukay namin, ay 30 meters din, no? Galing dun 30 meters papunta dun, galing dito papunta dun ay 50 meters. So kung hindi ka marunong mag-analisa niyan mga kuha, malamang ay hindi mo talaga makukuha. So, ang pinaka-sign nito mga kuha, no? Ito yung mag-aanalisa ka, tapos yung may sign doon na may item, no? Pero ito medyo malalim to. Kasi mayroong tong pulse, no? Pulse na maliit to. Pero ito naman yung maliit lang, no? May dot yan dito mga kuha, para siyan sila may dot yan, no? Oh. Ayan, no? Oh.
So ito may item, ito rin may item ito. Oh. So papunta doon mga kuwa. So yun ang kabuuan ng pag-grid natin mga kuwa. Maliban dun sa ibang sign pa. Kasi may sign yun dun eh. Sa may poles na yun. Yung dito wala nang sign kundi lumubog na lupa na. No? Diyan, lumubog na lupa. So yun mga kuwa. Balik tayo dun. At alamin natin kung pa-south ba siya, pa-norte ba siya. No? Para may idea pa kayo. Tara. So ayan mga kuwa, no. So kung galing siya doon sa may paanasan ay pa-south siya. So yung panorte, yun yung mayroong lumubog na lupa. At yung pais ay yung nasa Busay, yung hinuhukay ngayon. So ganun yung pattern ng direction ng sign in mga kuwa. So galing sa south, panorte yung isa, tapos galing naman sa paa naman, pa-east naman yung isa, no? Pa southeast, tapos south north. Yun mga kuwa. So hindi nyo na kailangan yan na tumungtong ka doon. So gumitna ka lang dito sa area na to. Tapos malalaman mo kung paano sila naglagay ng mga item. So lahat ng sign ay nasa south. Tapos nasa east yung medyo malaki. Tapos nasa norte yung small depot. So yun ang hinahanap natin mga kuha. Ayos. So ayun mga kuha, no. Dito talaga yung tumbok ng locator natin mga kuha. So simula sa reading, detection, locating, inaipakita namin sa inyo mga kuha. So sa reading kasi ay ito yung tumbok. Sa detector hindi niya tinamaan, hindi medyo malalim, no, malalim pa sa 6 feet, pero nakuha naman siya ng locator natin makakuha. So ito mga kuha, no, ito ay ayon lamang sa aking karanasan, no. Kahit may gamit ka makakuha, locator, detector, scanner, ay kung hindi ka naman marunong magbasa, mag-reading, wala talaga rin kayong aabutan, no? So hukay lang kayo ng hukay dyan na wala kayong aabutan. So mas mabuti na yung may reading kayo at mayroon kayong detection para lalakas naman yung loob mo na mayroon doon sa ilalim, no? Lalo na pag may scanner, no? Ilang may scanner ba dyan mga kuha na mayroong magagandang scanner na hindi nakakuha talaga ng trick shot dahil hindi sila marunong magbasa. Scan lang sila ng scan, tapos nakukuha nila yung mga hit lang, no, na hindi naman yung dito, no. Minsan di na pang nakukuha nila yung mga nagtutumpok-tumpok lang na powder. So sa scanner kasi makakuha kapag legit yung yung area ninyo, ay makikita niya talaga yun. So mas mabuti na yung marunong mag-reading, no, kaysa yung may mga magagandang gadget pa. Kasi kung hindi ka naman marunong mag-reading, may magandang gadget ka, wala din yun. Pero mas mabuti na yung marunong kang mag-read, kahit wala kang gamit, ay baka matutumbok mo pa. Pero mas maganda na rin yung may gadget ka at marunong ka rin mag-reading. Kasi pag natapos mong i-reading, mag-control ka na, saka mo naman gagamitan ng gadget para kung magkakamali ka man ng bahagya, ay kunti lang yung pagkakamali mo. So nasa area ka pa rin, no? So yun ang maganda sa mag-reading na may gadget, no?
Katulad na itong ginagawa natin ngayon, isipin mo, yung sign, nandun 50 meters away from here. Tapos, dyan naman sa sinasabing mayroon ding sign, yung may triangle, ay 30 meters. Galing naman dito, papunta doon. No? So, 50, 30. So, hindi siya makakaya i-read kung hindi ka marunong magbasa. Napakalalayo niyan. Tapos, pag nabasa nyo na makakuha, saka kayo maggagamit ng gadget. Kasi para, kunti na lang yung pagkakamali ninyo. Magkamali man kayo, ilang metros lang, mga 2, 1, nasa area kayo. No? So, once na gumamit na kayo ng locator, detector, tapos inabot na ng locator, so pwede na i-scanner. No? Pagka may scan na yan, so ayos na. Makikita nyo na si Dalit. So, yung digger, lalakas ngayon yung pangangatawan niya na mag-dig kasi gusto niyang kunin yun. So, yun mga kuha, no? Dahil tanghali na siguro, medyo gutom na, magluluto na lang kami at tanghalian. So, yun lang yung maibigay namin, maibahagi sa inyo na reading, detecting, and locating ngayong araw na to kasi manananghalian na naman kami. So ito yung Kuya Sisi. Magandang tanghali po sa inyo.